Isang pamilya ng superheroes ang nasa gitna ng krisis na iligal ang paggamit ng superpowers. May nagpakilala naman sa kanilang maimpluwensyang tao ang gustong tumulong sa kanila, para baguhin ang batas na yun, pero may isang supervillain ang humahadlang sa plano nila. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Incredibles 2. Nagsimula ang pelikula sa isang bata na si Tony, at ini-interview siya ng isang pulis tungkol sa nasaksihan niya nung araw na yun. Ikwento niya ang tungkol sa isang kaklaseng babae na si Violet, at sinabi din na maganda siya kaya niyaya niyang makipag-date. Nung hapon ding yun, may isang malaking bulldozer ang nagpakita sa parking lot. Iyon pala ay isang supervillain ang nagpakita kaya agad nagtago ang binata. May nakita naman siyang isang pamilya ng mga superheroes at iniwan ng mga magulang ang mga anak. Tumakbo naman ang maliit na kapatid kaya nagalit ang babae sabay itinapon ang kanyang maskara. Nagulat naman ito nang makita si Tony pero nagdesisyon ang binata na tumakas sa hindi daw malaman na dahilan. Balik sa interview, naalala niya kasi na illegal daw ang maging superheroes pero pinagsisihan pa rin niya ang ginawa. Ang pulis naman ay ginamitan siya ng aparato para makalimutan ng binata ang lahat ng nakita niya. Nahabol ni Bob ang magnanakaw pero nahigop siya sa vacuum nito. Sumunod ay sinira niya ang bakal na pintuan at inihagis ng bida si Underminer na siyang nagsira ng control panel. Pumasok ang kalaban sa chamber at ginamit ito bilang pangalawang sasakyan na may drill at nakatakas siya. Nawalan ng kontrol ang malaking sasakyan sabay sa paglitaw nito sa ibabaw ng syudad. Isang bilyonaryong lalaki na si Winston, ang natuwa na nakita ang mga superhero kaya inutusan niya ang driver na sundan sila. Sa huli, ginamit ni Frozone ang kanyang kapangyarihang yelo para harangan ang daanan ng sasakyan, pero nasira pa rin ito ang City Hall kaya tumakas agad ang hero. Sa loob ng presinto, pinagalitan ang mag-asawa sa paglabag nila sa batas na bawal gumamit ng superpowers na siyang dumagdag sa pagsira ng buong syudad. Pagkatapos noon, sinabi ni Violet na meron siyang kaklase, at nakita siya na walang suot na maskara. Sinabi agad ito ni Bob sa kaibigan nilang pulis at sumagot si Rick na siya na daw ang bahala. Kinagabihan, nag-alala ang mag-asawa na natanggalan na sila ng welfare ng gobyerno dahil sa ginawa nila nung araw na yun. May dumating naman na kaibigan nila at nagsabi ng magandang balita, tungkol sa isang paraan para maibalik muli ang batas sa paggamit ng superpowers. At gusto daw silang makausap na dalawa ng kilala niyang tycoon. Sumunod ay pumasok sila sa isang napaka-garbo na gusali na may malaking kwarto. Nagpakilala rin sa kanila ang tycoon na si Winston, sabay kinamayan niya ang bawat isang superhero. Pinakilala rin ang kapatid niyang si Evelyn, at ang huli ay ang tatay nilang nasa larawan na sinabing top supporter daw ng mga superheroes. Malaking tagahanga ito nila Geyser Beam at Fire Ronic, kaya nagpakabit siya ng direktang linya ng telepono kung sakaling may emergency. Pagkatapos ay nagpakita si Winston sa kanila ng isang presentation at nagpropose sa kanila ng plano para mabago nila ang perception ng mundo. At magtulungan silang lahat na maging legal na sa wakas at maibalik muli ang mga superheroes. Dinagdag ni Winston na si Elastigirl ang perfect first step nilang mag-represent sa kanilang plano, pero hindi pa sigurado dito si Helen. Kinalaunan, pumayag din ang asawa at inihatid sila sa kanilang bagong bahay. Pumasok sila sa napaka-eleganteng bahay na may magandang view, at walang ibang natutuwa ng sobra dito kung hindi ang anak nilang si Dash. Sumunod ay nasorpresa si Helen sa nakitang isa pang regalo sa kanya na motorsiklo, at nagpaalam na siya sa asawa para pumunta sa kanyang bagong trabaho. Naiwan sa bahay naman si Bob para alagaan ang mga bata at nakiusap ang anak na tulungan siya sa math assignment. Pero hindi malaman ni Bob ang gagawin sa bagong mathematics ng bata kaya nagalit ito. Sinabi ng anak na hihintayin na lang niya ang nanay at nagulat siya nang makitang gising pa rin ang baby. Kaya nagbasa siya ng bedtime story pero siya ang unang nakatulog. Sa trabaho ni Helen, nakaabang siya at pinapanood ang inauguration ng bagong hover train. Pero nung pinaandar na ang tren, nagbago ito ng direksyon at nagulat ang lahat. Naabutan ng bida ang tren at kinakatok ang driver nito pero mukhang hindi siya naririnig. Kaya nagpunta na lang siya sa gitna ng tren at hinila ang lever para mapaghiwalay ang mga trolley. Pagkatapos ay ginawa niyang parachute ang sarili para mapabagal niya ang takbo nito, at matagumpay niyang nailigtas ang mga tao sa loob ng tren. Pinuntahan niya agad ang driver pero tulala ito, sabay nabasa niya ang mensahe sa monitor na "Welcome back Elastigirl." Sa bahay, nakita ni Bob ang anak na malungkot sa may bintana dahil hindi dumating ang kaklase na niyaya siyang makipag-date. Habang natutulog si Bob, nakita ng baby ang isang rakon sa labas at nagalit siya dito.
Ginamit ng bata ang powers niyang dumaan sa salamin, at kinuha ang fried chicken pagkatapos. Gumamit din ito ng telekinesis para palutangin ang takip ng basura at isara ito. Sumunod ay naglabas ng berdeng laser beam ang bata sabay walang tigil na hinabol nito ang walang laban na raccoon. Nagising si Bob, at kinuha ang bata sa labas sabay biglang dumami ito sa braso niya. Tumakas na ang raccoon, at tuwang-tuwa ang tatay nang masaksihan ang superpowers ng anak. Kinabukasan sa school, nang isara ni Tony ang locker niya ay nagulat siya nang makita si Violet na nakatitig sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagpunta kagabi, pero sumagot lang ang binata kung kilala ba niya siya. Umalis na lang si Violet nang walang sinasabi. Sa interview ni Elastigirl, ipinaliwanag ng reporter ang naging batas ng ipinagbabawal ang paggamit ng superpowers. Pero may pag-asang mabago na ito salamat sa kabayanihang ginawa ni Elastigirl sa pagsagip ng tren. Sumunod ay biglang natulala ang reporter at napansin ni Helen ang kakaibang screen sa monitor. Pinasok niya ang helicopter ng ambassador at agad niyang pinuntahan ang mga piloto na nakatitig din sa kakaibang screen kaya sinira niya lahat ito. Madali niyang minaneho ito at niligtas ang lahat. Kinabukasan, nalaman ni Violet sa tatay niya na kagagawan pala ng pulis ang pag-erase ng memory ng crush niyang si Tony kaya nagalit siya. May magandang balita naman si Winston, nang dahil sa pagligtas ni Helen sa ambassador, nagkaroon ng magandang progreso ang pagsulong nila ng batas na ibalik ang mga superheroes. Sumunod ay ipinakilala sa bida ang iba pang mga taong may superpowers din, at isa na dito si Void, na may kapangyarihan ng interdimensional hole na kayang gumawa ng mga lagusan sa kung saan-saan. Pagkatapos noon, nag-usap si Helen at Evelyn kung paano nila mahuhuli ang villain na si Screenslaver, sa pamamagitan sa pag-usap sa kanya at malocate kung saan nanggagaling ang signal. Kinabukasan, dinala ni Bob para kumain sa labas ang kanyang mga anak sa Happy Platter. Pagkaupo nila, sinabi ni Bob na minsan ay mabuti sa kanila na paminsan-minsan daw ay kumain sila sa resto, sabay binigyan sila ng waiter ng kanilang tubig. Uminom agad si Violet at natapon ito nang marinig ang boses ni Tony, na waiter pala sa lugar na yon. Tinanong ng binata kung okay lang ba siya pero sinabi ng ama na hindi niya madalas tinatapon ang tubig sa ilong niya. Pagkatapos ay pinakilala muli ni Bob ang kanyang anak sa crush nitong si Tony. Sa interview, kinausap ng reporter si Elastigirl na nakikinig sa isang communication device. At eksakto sa oras, nagpakita si Screenslaver at na-detect ng device ng bida ang tamang lokasyon ng kalaban. Pinuntahan niya ang isang gusaling maraming wire, sabay pumasok din siya sa isang madilim na kwarto. Nilibat niya kung anong meron dito at sa isang parang bakal na hawla, nakita niya ang isang pares na goggles. Nagpakita naman agad ang kalaban at sinarado ang pinto. Tinulak ni Helen ito sa labas pero ginamitan siya ng laser beam sa goggles niya. Naghabulan silang dalawa sa pasilyo, hanggang sa makarating sila sa labas at ginawa niyang parachute ang sarili para mahuli siya. Pagkaalis niya ng maskara, isang lalaki ang nagsabi na hindi niya daw alam kung anong nangyari pero hindi naniwala sa kanya si Helen. Sa bahay, meron balita sa TV tungkol sa dating kotse ni Bob. Nagalit ang bida dahil inangkin ng mayamang lalaki ang auto niya at para patunayan na kanya nga ito, pinakita ni Bob ang remote control sa anak niya. Sumunod ay biglang umatsing ang baby nila at lumipad ito sa kwarto ni Violet. Nagulat ang magkapatid sa nangyari, kaya dumating ang best friend niyang si Lucius para hingin ang opinyon sa baby, at tinanong nito kung kailan ang huling tulog ni Bob pero ayaw niya itong sagutin. Napansin nila na nawala na parang bula si Jock at nagulat bigla si Lucius. Sa kusina, inaalok ni Bob ang anak ng Nam-Nam cookies. Sorpresa namang nagpakita ito muli sa harap nila at kinain ang biskwit. Pagkatapos ay plano niya namang humingi ng payo sa isa pang kaibigan at sinabi ng bida na nandito siya para magpatulong sa anak niya. Sa loob ng bahay, nakiusap si Bob kung pwedeng gawa ng hero suit ni E, ang kanyang anak na si Jack. Umiiwas ito hanggat maaari sa sanggol pero nagbago bigla ang isip niya nang makita ang kakaibang powers ng bata na nagig kamukha niya. Samantala may isang selebrasyon na kung saan inanunsyo ni Winston na magkakaroon ng isang pagpupulong ang Worldwide Summit at pumayag na maibalik na gawing legal ang mga superheroes ulit. Nababahala muli si Helen sa isang bagay kaya ni-review niya ulit ang footage ng crime scene. Dumating naman si Evelyn at kinamusta siya, kaya sinabi ng bida na napakadali daw ng pagkakahuli niya kay Screenslaver samantalang isang matalino na tao ito. Kaya tinignan niya ang nasa loob ng maskara at kinuha ang goggles. Sorpresa namang inilagay ni Evelyn ang goggles sa mata ng bida at nahuli sa kanyang patibong. Kinabukasan,
Pinuntahan ni Bob ang anak at ipinaliwanag ni E na ang kanyang anak ay isang polymorph, na ang ibig sabihin ay maraming kapangyarihan ang bata. Sa isang demonstration, nalaman ni E na pwedeng malaman nila ang gagawin ng bata depende sa musika na naririnig nito katulad na lamang ng kay Mozart, sabay biglang dumami ang baby sa chamber. Pagkarating niya sa bahay, naka-receive siya ng tawag kay Evelyn na nasa panganib daw si Elastigirl, kaya nakiusap si Bob sa kaibigan na bantayan na muna ang kanyang mga anak. Naalerto dito si Violet kaya pinasuot niya ng superhero costume din ang kapatid na si Dash. Pagkabukas ng pinto ng bata, nagpakita sa kanya ang ibang mga superheroes pero lahat sila ay merong suot na mga goggles. Buti na lang ay dumating sa oras si Lucius at sinabing siya na daw ang bahala sa mga bata, pero hindi pumayag si Void at sinabing kailangan din daw sumama silang lahat. Bigla namang tinira ni Lucius ng yelo sila, sabay tumakbo ang mga bida papalayo. Tatakas sana si Dash nang nagpakita ang lumilipad na kalaban at binasag ang salamin. Pabalik-balik naman siyang tumatakbo sa pasilyo. Iyon pala ay kagagawan nito ni Void sabay tinira agad siya ni Lucius. Pero nahuli ang kaibigan nila at tuluyan nilang nakontrol si Lucius nang malagyan ito ng goggles. Sumigaw si Violet na tumakas na ngayon sila at ginawa nga iyon ng kotse sabay nagmadali itong tumakbo papalayo. Nagdesisyon silang magpunta ng DevTech pero nakaalis na ang barko sa dagat. Sinabi ni Dash na sana ay mahabol nila ito kaya ang ginawa ng sasakyan ay pumunta din ito sa dagat at naging boatmobile. Pagkatapos noon, nakapasok din sa loob ng barko ang mga bata at sinabi ni Violet na siya na muna ang lalabas para hanapin ang mga magulang nila. Naiwan kay Dash ang bunsong kapatid pero piliw ito at ginawa ang lahat para takasan ang kuya niya. Ilang sandali ay nagkita ang dalawang magkapatid, umamin si Dash na natakasan siya ni Jack. Nagalit si Violet kaya kinuha na lang niya ang monitor para matrack kung nasaan ang kapatid nila. Sa kabilang panig ng barko, pinakita na nahuli rin si Bob at walang ideya si Winston na na-hypnotize na pala ang mga superhero ni Evelyn. Sa television, inanunsyo ng Tycoon na nandito ang lahat para baguhin at itama ang naging desisyon na imbitahan muli ang mga extraordinary people, na gamitin muli ang kanilang superpowers sa mundo. Unang pumirma sa kasunduan ay si Ambassador Selleck at nagpalakpakan ang lahat. Nagkita muli ang mga magkakapatid at umiiyak si Jock habang sobrang laki nito. Sinubukan patigilin nito ni Violet ng cookie pero tumanggi ang kapatid sabay agad na tumakas sa kanila. Nang matapos ng pirmahan, inanyayahan ni Winston ang lahat para sa isang group photo pero pagkatingin nila sa monitor ay naging hypnotizer ito at nakontrol silang lahat. Sumunod ay minaneho nila ang barko papunta sa syudad para bungguin ito. Sabay ang pagdating ni Jack na nakita na sa wakas ang nanay niya. Inatake sila ng mga magulang pero nasangga agad ito ni Violet. Sorpresa namang lumutang ang baby papunta kay Helen, at napansin ito ang goggles kaya agad na inaalis niya ito. Nagbalik sa dating malay itong si Helen at madaling tinanggal din ang goggles ni Lucius at pagkatapos ang sa asawa niya. Natuwa si Helen nang makita muli ang mga anak kaya binigyan niya sila ng mahigpit na yakap. Sabay pagdating naman ng mga kalaban at inatake sila, ginamit ni Dash ang bilis niya samantalang si Violet ay ikinulong ang lalaki kaya nakuryente niya ang sarili. Ginamit ni Lucius ang kanyang yelong kapangyarihan at tinira niya ang kalaban, pagkatapos ay tinanggal din ang goggles na suot nito. Kinuha ni Evelyn ang kapatid habang naka-hypnotize, at dinala para sumakay sa eroplano sa ibabaw ng barko. Para pigilan ang barko na bungguin ang syudad, ginawang yelo ni Lucius ang dagat pero hindi pa rin ito tumitigil. Nag-away ang magkapatid kaya tumalon si Winston pabalik sa barko. Nang makalipad na ang eroplano, humingi ng tulong si Helen kay Void na ipunta siya sa itaas, at matagumpay siyang nakapasok dito. Nakuha niya rin ang kontrol ng sasakyan at pagkatapos ay kinuha niya sa ere si Evelyn para mahuli, sabay ginawa niya ang sarili bilang parachute. Habang si Lucius naman ay ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan para mapatigil ang malaking barko sa may pampang katabi ng gusali. Sa huli, ipinakita na naaresto si Evelyn ng mga pulis, at ang korte ay inaprubahan na muli ang pagbabalik na maging legal na muli ang mga superheroes at nagdiwang ang lahat.